Istorya sa mga liham kay Tio Jello. Kung inyong Tio Jello. Kumusta mga kababayan, munting paalala, ang content na ito ay hindi kinopya sa original nitong pinagmulan, kundi music background lang ang kinopya upang balikan ang alaala ng Best Award na si Tia Deli. Ako po ay tagabasa lang ng liham ng mga manunulat upang gawing content sa social media. Wala pong tao nagaganap sa mga kuro-kuro o haka-haka man, bagkos pagbasa lamang. Ito ang inyong Tio Jello. Ang istorya sa mga liham sa inyong Tio Jello. Kamusta mga kababayan? Ito po ang part 4 ng istorya sa mga liham ni Mike and Joyce Love Till Broken. Tio Jello, sa aming pagharap-harap ay agad ako na binatikos ng ina ni Joyce. Naakala mo na malinis ang anak niya, na halos ako ang inilulubog sa mga bagay na ang anak niya ang may pasimula. Siya ang pasimula ng lahat. Ngayon ako ay sumagot na, "Ma, isauli ko na lang itong anak mo. Total, kaysa ganito ang ginagawa niya, niloloko na lang ako. Isauli ko na lang ang anak mo." Sumagot naman ang ina ni Joyce, "Di salamat kung ganun." Sumagot ako, "Sige po, kunin nyo na lang ang gamit ng anak nyo doon sa aking bahay. Bukas at natapos ang gabing pagharap-harap." At kinuha na nga ng ina ni Joyce ang kanyang anak. At natapos ang gabi at dumating ang pagsapit ng umaga. Nagising ako at nagpaalam sa aking boss sa Kalamaresan na si Ate Vicky kung di na ako makakabalik sa aking pagtatrabaho. Pasensya na po, pero kung makabalik ako dito, magpapatuloy ako sa pagtatrabaho sa inyo. At agad na akong umalis kila boss. Sumakay ako ng jeep papunta sa bahay namin sa Bulwalto upang iayos ang mga gamit ni Joyce. Noong dumating na ako sa amin, agad na akong naglakad sa loob ng Bulwalto Extension sa San Miguel, Bulacan. At sila ay aking nakasalubong sa daan at pinasakay nila ako sa tricycle na inuupahan nila. Pagdating namin
sa bahay, agad ako nagsalita na kunin nyo na ang gamit nyo dito. At agad naman nilang kinuha at niligpit nila. Ang niligpit nila mag-ina yung gamit ni Joyce. At hanggang sila at busy sila sa pagligpit, agad na silang nagbuhat ng mga niligpit nilang gamit sa tricycle. Ang natapos ang paghahakot nila at sila ay aking hinatid sa labasan ng aming bahay. At sila'y sumakay sa tricycle. At biglang nagsalita si mama ni Joyce na dito na kami. Ingat ka sa pag-uwi mo sa Maynila. Bakas man ang lungkot sa mata ni Joyce, pero kailangan kong labanan para sa ikatatahimik naming sarili. Masakit man sa akin, pero tiniis ko at pinapikit ko ang aking mata sa sobrang sakit na halos dumuurog ng aking pagkatao at ng aking damdamin, na habang nasabas na ako, humahagulgol ako sa sobrang lungkot at bighati ang nararamdaman ko hanggang sa pagdating ko ng Maynila. Ngayon ay malaya na ang puso ko. May 7, 2021 ang aming paghiwalay. Ito po ang aming wakas.